Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa inyong pagsama, mga kaibigan, sa akin ngayong umaga upang magbigay ng kalakasan at encouragement ang salita ng Diyos na pag-uusapan natin ngayon. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Sabado ay matatagpuan sa Pilipos Kapitulo 4, talatang 4 hanggang 9. Ito ang sinasabi: Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at sa kakatotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito upang kami, O Diyos, ay patuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon, at maibahagi ang mga salita na binigay ninyo sa amin. Panginoon Hesus, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo pong abutin sila, Panginoon. Nasa hospital man sila, O Diyos, o nasa kanilang mga tahanan. Lord, hawakan mo ang kanilang mga kamay upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kagalingan, manumbalik ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Panginoong Hesus, ikaw ang aming Diyos na manliligtas. Ikaw ang aming Diyos na makapagpagaling anumang klaseng karamdaman. Kaya Lord, sa iyo namin ito ay pinagkatiwala ang aming mga buhay. Dahil ikaw, O Diyos, ang may likha nito, ikaw, O Diyos, ang may karapatan sa amin, Panginoon, bilang iyong mga anak. Dahil kami, O Diyos, ay tinanggap mo kami bilang mga anak, at kami rin, O Diyos, ay aming mga magulang o aming ama. Panginoon, so salamat, Panginoon, dahil sa araw-araw na aming pasasalamat ay pinakikinggan mo kami. Binibigyan mo kami ng mga pagpapalang mga aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya Lord, salamat. Maraming salamat. Patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay, O Diyos, sa mga lansangan. Katulad ng mga drivers, mga motorcycle drivers, Panginoon, o riders, na patuloy silang naghahanap buhay gamit ang kanilang mga motor. Ingatan mo sila, Panginoon, lalong-lalo na sa daan kung saan maraming mga sasakyan, O Lord. Ilayo mo sila sa kapahamakan, ilayo mo sila sa anumang karamdaman. Gayon din po, O Diyos, ang mga naglilinis ng kalsada, no? Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa sa kanila, ilayo mo po sila sa kapahamakan, Panginoon. Maging ang mga traffic enforcer, O Lord,
Patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo silang ilayo sa mga tukso, sa mga pagsubok sa buhay. Bagkus gamitin mo sila, Panginoon, upang makita kanila sa buhay ng mga taong ito, Panginoon, na sila, O Diyos, ay patuloy na naglilingkod sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Panginoon Isus, patuloy rin namin itinataas sa iyo ang aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy mong ingatan sila sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, na ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito ay iyong pinahinto. Naway marami silang mahuling mga isda upang maraming maihanda sa hapagkainan ng bawat mga anak mo, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, sa aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo pong ingatan sila sa kanilang mga pagtatanim ng mga palay, gulay, prutas at iba pa, upang maraming aanihin at maraming maihanda sa pagkainan, Panginoon. Amin ding inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na naghahanap buhay doon sa abroad. Kaya nga ang mga OFW, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho sa abroad. Bagamat malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Dahil gusto nilang bigyan ng mabuting magandang buhay ang kanilang pamilya, Lord. Ingatan mo sila at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Sa mga tukso, Panginoon, mga pagsubok sa buhay, Lord, Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng proteksyon sa mga pagsubok na ito, sa mga tukso na ito, Panginoon. Dahil malayo sila sa kanilang pamilya. Gayon din po, Diyos, ang mga pamilyang nagkaroon ng problema, Panginoon. Hindi pagkakaunawaan ang pamilya, ang asawang lalaki at asawang babae. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng pagkakaunawaan at mabigyan ng kaayusan ang kanilang sambahayan, Panginoon. Panginoon Diyos, Ikaw, O Diyos, ang Diyos ng orders. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay kapayapaan sa iyong mga anak. Kaya dalangin ko, Diyos, na patuloy mo pong bigyan ng kapayapaan ang mga pusong nasusugatan. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Focus on the right things. Araw-araw, mga kaibigan, pumipili tayo ng mga bagay na binibigyan natin ng kapangyarihan sa buhay natin. Kung ano man ang kumukuha ng atensyon mo, kaibigan, yun ang hinahayaan mo na magkaroon ng kontrol at otoridad sa iyong buhay. Nakakagulat kung papansinin mo ang mga bagay na kumakain sa iyong oras sa buong araw. Ano yon? Masamang pag-iisip, no? Takot ang iyong karanasan o nakaraan. Mga teleserye na isang buong araw mong tinapos. Ang iyong relationship at kung ano-ano pa. Ang kumakain ng oras at pinakabinibigyan mo ng pansin ang kumukontrol sa iyo, kaibigan. Kung pipiliin mo lamang na ituon ang pansin sa Panginoong Hesus, magiging daluyan ka ng pagkilos niya. Magkakaroon ng pagbabago sa iyong pag-iisip, prioridad, at masasaksihan mo ang kapangyarihan niya sa araw-araw na pamumuhay. Sabi nga sa Filipos 4:8, so keep your thoughts continually fixed on all that is authentic and real, honorable and admirable, beautiful and respectful, pure and holy, merciful and kind.
and fasten your thoughts on every glorious work of God, praising Him always. Kung pagtutuunan mo ng pansin ang Diyos, mga kaibigan, at ang Kanyang mga salita, mas lalawak ang daluyan ng Kanyang kapangyarihan, hindi lang sa iyong buhay, kaibigan, kundi pati na rin sa mga taong nakapalibot sa iyo. Kaya't ituon mo, kaibigan, ang paningin mo kay Hesukristo at tiyak na magbabago ang iyong pananaw. Tayo po ay manalangin. Marami po salamat, Panginoon, sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Naway ito namin, Panginoon, ang aming puso't isip sa inyo. Ito namin ang aming puso't isip na makalangit. Hindi po isip narito sa mundo. Dahil ang mga bagay na narito sa mundo ay temporary lamang, Panginoon. Gusto namin na kami ay magkaroon ng mga bagay na panghabang buhay. Buhay na walang hanggan, nakasama namin ang aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, anuman ang kanilang mga ginagawa, hinahawakan. Pagpalain mo, O Diyos, maging ang kanilang buong sambahayan. Ingatan mo sila at ilayo mo sa anumang kapahamakan. Panginoon Hesus, tulad ng iyong mga alagad, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo, Diyos, na hindi po namin sasayangin ang pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Ngayon, ang Panginoon Day ng Kapayapaan ay magbigay nawa sa inyo ng kapayapaan sa buong panahon at sa lahat ng paraan. Ang Panginoon ay sumainyong lahat. Amen.